Sa lahat ng mga kumandidatong senador nitong eleksyon 2013, si Cagayan Representative Jack Enrile ang may pinakamalaking ginastos sa kampanya base sa isinumite niyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mahigit 150 million pesos ang ginastos ni Cagayan Representative Jack Enrile sa kanyang kandidatura sa pagkasenador nitong nakaraang eleksyon. Halos pantay na ito sa natanggap niyang contributions. Top 2 spender naman si Senator-elect Chavy Ejercito na may mahigit 138 million na gastos. Pangatlo naman si Senator-elect Cynthia Villar na gumastos ng mahigit 133 million pesos pero mahigit 2.6 million ang natanggap na kontribusyon. Kabilang din sa top 10 spenders sina Senador Alan Peter Cayetano, Senators-elect Nancy Binay, Bam Aquino, Grace Poe at Edgardo Angara. Pang-siyam si Senador Chis Escudero at pang-sampu si dating Akbayan Representative Risa Ontiveros. Ang ilang kandidato, sina Jambi Madrigal, Ricardo Penson, Samson Alcantara at Christian Señeres, wala raw tinanggap na kontribusyon. Sariling pera raw ang kanilang ginastos. Ang mga kandidato namang mas maliit ang ginastos kaysa nakuha nilang kontribusyon, pwede raw magsauli ng pera sa nagbigay o pwede nilang itago pero bubuwisan ng BIR. They can give the money but that is income that will be subjected to tax. We are supposed to give a report to the BIR if we see anything in their contributions or expenditures na may sobra. Sa mga partido naman, 18 na ang nagsumite ng SOSE. Sa paunang listahang inilabas ng COMELEC Law Department, lumalabas na ang Liberal Party ang may pinakamalaking ginastos. Sumusunod ang Nationalista Party. Panawagan ng kontradaya. I-report ni Pangulong Aquino kung magkano ang ginastos niya at ng gobyerno sa kampanya ng mga dinala nitong kandidato. Kung contributor si Presidente, maybe. Kung may contributions ang Malacanang doon sa party na rally, oo, magbibigay sila ng ano. Oo. Pero that's kung sila ay may gastos na. Sa isang text message, sinabi ni Undersecretary Abigail Valte, ang pagtulong sa kampanya ng Pangulo ay sumasabay lamang sa kanyang official engagements. Ayon sa COMELEC, ang mga nagsumite ng SOSE ng lagpas sa deadline nitong June 13 ay pagmumultahin. 1,000 hanggang 30,000 pesos para sa first offense, para sa second offense, 2,000 hanggang 60,000 pesos naman ang multa at posible pang ma-disqualify sa mga susunod na eleksyon. Ang mga SOSE sasailalim pa sa audit para malaman kung tama o hindi ang idineklara ng kandidato. Kapag siya'y nagsinungaling, pwede siyang kasuhan ng perjury at ng election offense. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.